Magandang hapon po. Nagsasagawa ngayon ng press briefing si Zamboanga City Mayor Beng Climaco at iba pang opisyal kaugnay ng gulo sa Zamboanga City. Panoorin po natin ito. Establishments opening up today. The CAAP has announced the resumption of flights tomorrow and more economic activities are being done beyond the conflicted areas. Our city may not right away get back to normalcy, but we are trying to make steps to begin the work for people to get back to our toes. Secretary Ona came to personally verify and assist the health needs of the city and will open more operating facilities in our city and make our emergency rooms functional in WIMSU and the sanitarium, more responsive to patients. This goes to all other evacuation centers. A team of volunteers and mental health professionals provide debriefing to our hostages, social workers giving therapy and teachers counseling in evacuation centers. DSWD Undersecretary Dinky Soliman is helping us in the rehabilitation plans. Her instruction is to build back better. Aquel cosa antes sila tiene mga casa ay hace más bueno pa. Today, we began a program at the MCIC to help the informal sector gain daily subsistence through the parishes and through the barangay with the help of Tsuchi and other NGOs. In this connection, we shall continue also to heighten the security in the city, and thus we shall request for everyone's cooperation. We have to learn the lessons of this crisis. Today until Friday, the suspension of classes still stands for both public and private schools, and the curfew hours from 8 p.m. to 5 a.m. remains the same. For the City Hall employees, only offices providing frontline services are required to report. However, for those in the national and regional government offices outside the critical areas, we call upon your respective regional directors to set your discretionary judgment to resume operations in your respective offices. For the private establishments and companies, we allow your officers discretionary judgment in their call for the resumption of work. Again, we emphasize that this calls to open is only for those areas outside the critical areas, and thus be given the heads of agencies and owners the discretion to operate. Our vigilance continues, and I ask the help of our barangay officials that we shall heighten our security measures in our respective barangays to identify our residents and report those who are suspicious in our areas. We have received reports on civilians coordinating with authorities when confronted with suspicious-looking individuals. That is the kind of cooperation we would like to get from our people. Con todo mga oficiales del barangay, tapidi kami de ustedes cooperación, recibí con el mga evacuante, kay bajo na ley, di aton responsibilidad. El Declaración de Policía del Constitución y bajo na direktiva, implemental Policía del Ciudad y función del mga barangay, implemental leyes del ciudad bajo na Acto Republica 7160. I have visited evacuation centers and talked to some children. I asked them in Tausug, "Maita kamuyari? ¿Por qué ustedes está aquí? Why are you here?" And they answered, "Pasal awon dinugog namo makusug timba. Kay tiene kami ya uwi puerte rebentada." We heard a loud blast, and the children continued saying, "Pasalawon mga tao mabaya sila kawaun in Sambuangan. Kay tiene mga gente quiere saka con el Sambuanga." Because there are people who want to get Sambuanga. So, as mayor, as mother, as sister, as daughter, I assured them, para kato ini Sambuangan, para kanyo ini.
Bukun kita idihil para gawong tao, magtabang-tabang kita kaniyo. Di atun el Zamboanga, para de ustedes no más kita permiti otro saka con el di atun syudad, man ayudahan kita. Zamboanga is ours. Zamboanga is for our children. We shall not allow other forces to reign in our city. Let's help each other. Let not devastation creep in our hearts. Zamboangueños are bigger than this. We shall fight for justice. We shall rebuild this city. We shall come out stronger after all this. I remain inspired that our Nuestra Señora, La Virgen del Pilar, looks upon us, and that the Almighty Father will help us rise above the crisis. We remain under one flag, one Philippines, one Zamboanga. Vaya con Dios a todos. Secretary Mark. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayong araw, ang ikasampung araw nitong krisis na ito, ay patuloy na naninindigan ang buong puwersa ng pamahalaan para ipagtanggol ang Zamboanga City laban sa mga armadong grupong MNLF na nagtangkang pasukin, lusubin at sakupin ang Zamboanga City. Patuloy din ang mga operations ng security forces, hindi lamang para i-contain at hindi lamang para i-constrict, ay naandun na tayo sa calibrated response at nandun na rin po tayo sa clearing operations. No? Papasok na po tayo sa maselan at deligadong bahagi nitong malawakang operasyon na ito. Papasok na po tayo sa punto na nagki-clear tayo ng house to house. No? Itong area na ito na kinalalagyan ng mga mananakop na salarin ay more or less ang pinakamalaki ay 6 to 7 hectares, ang pinakamaliit ay 3 hectares ang espasyo. Ito'y resulta ng halos 10 araw na operasyon ng security forces magmula sa containment, sa constriction, sa calibrated response hanggang sa ngayon ay nasa clearing na tayo. Dito sa anywhere from 3 to 7 hectares na ito ay dikit-dikit ang mga bahay dito, maliliit ang mga eskinita at talagang house to house, bloke per bloke ang pagki-clear nang sa ganon ay makasiguro tayo na una, wala ng mga salarin at wala ring mga naiwan na mga bomba or booby traps or IED itong mga salarin na ito. Nananatiling pangunahing konsiderasyon ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga hostages at ng mga inosenteng sibilyan na nadadamay dito sa pananakop nitong ng mga MNLF dito sa Zamboanga City. No? Kaya malaking kagalakan at tinanggap ng pamahalaan ang balita at ang konfirmasyon na as of now, as of lunchtime today, ay nasa 178 ang na-process na mga hostages na na-rescue or nakalaya. No? 178. Lahat po sila ay dumaan sa proseso ng tactical debrief or interview. Dumaan din sila sa proseso ng DSWD, sa psychosocial na proseso at hanggang sa CIDG para sa kanilang salaysay sa pagpa-file ng mga kaso. Lahat itong mga impormasyon na ito na nakalap ng pamahalaan ng kanyang mga ahensya ay kinross-tabulate, no? Nag-cross-tabulation
at saka nag-cross-referencing hanggang sa ngayon, ang estimate ng possible na nananatiling hostages ay 21, no? 21. Ibig sabihin, lahat nitong mga salaysay na ito ay inisa-isa, kinumpara doon sa salaysay ng iba pang mga hostage na rescue at nakalaya, at kung merong dalawang cross-verification na may isang tao na may nakita silang ganun tao at hindi pa yung kabahagi sa mga nakalaya, then itinatala yon bilang still possible hostage. Yung resulta nitong prosesong ito ay humigit kumulang mga 21 pa ang unaccounted for or hindi pa nakalaya or hindi na rescue. Subalit ayon doon sa mga na-rescue or nakalaya ay nakita nila itong mga taong ito, no? So patuloy ang operasyon ng pamahalaan para maligtas itong 21 na ito, sa kabila ng patuloy din ng operasyon ng pamahalaan para matugis at mahuli na nga, no, itong mga salarin na mananakop na ito. Itong listahan ng mga hostages na talagang laking tuwa at nakakapagdamdamin na makita yung tuwa sa kanilang mga mata, sa yung ngiti sa kanilang mga labi, nang makita nila yung kanilang mahal sa buhay na nabuo na natin ang mga pamilyang naghihiwalay dahil nga dito sa insidente o sa pananakop na ito, no? 178 sila at itong lista na ito ay I think nasa sa inyo na rin at na-release na nung DSWD, no? Sa ngayon ay lahat po ng mga nahuli, no, or either sumurrender or nahuli ng mga salarin ay dadaan sa iisang proseso. Wala hong pagkakaiba sa kahit kanino. Pare-parehas ho yan, iisa ang proseso na kung saan dadaan sila sa inquest, papailan ng kaso ng rebellion at ang piskal ayon sa mga sinumpaang salaysay, ayon din sa mga salaysay ng mga hostages na nakalaya o na-rescue, ay maituturo kung sino ang mga mas matataas na opisyal, sino yung sunod-sunurin or sino yung ano yung hierarchy nitong mga salarin na ito, no? So yan ang proseso na sinusunod. Nandito ang ating hepe ng CIDG para tanungin or para matanong ninyo kung ano ang proseso na susundin para sa kanila. At nandito rin nagpadala ng mga piskal si Secretary Laila De Lima ng Department of Justice para sa lalong madaling panahon ay matapos itong pag-i-inquest ng mga salarin na ito. Patuloy nga po, no, tulad ng nasabi ko, patuloy ang pagko-constrict at calibrated response at clearing na operation na ito. Humigit kumulang, ito naman ay by process of deduction. Hindi po ito dahil namataan or binilang isa-isa, no? Process of deduction ito. Nung simula, more or less, nasa 200 daw ang estimate, more or less, nitong mga mananakop na pumasok dito sa Zamboanga City. More or less din, nakukumpirma ito ayon sa mga salaysay ng mga rescued o napalayang mga hostage o kaya itong mga nahuli o sumurrender na mga salarin. At kung i-minus natin dyan, yung mga nahuli na o kaya sumurrender na lumalagpas sa 100 mahigit, ay more or less nasa 50 o 70 ang estimate na naiiwan doon sa area na yon, no? We will now turn it over for more details and specifics sa PNP at saka sa AFP. Bago updates din po dito sa flights, matagumpay po, tulad ng nasabi ko sa inyo, matagumpay po natin pinulong ang CAAP at ang Philippine Air Force sa pamumuno ni General De La Cruz at saka sa Mindanao Commander General Nick Vibar. At doon naman sa CAAP ay nakita niyo naman po sila rito kahapon. Matapos ang pagpupulong by teleconference ngayong araw na ito, kasama na rin ang mga representatives ng airlines, no?
itutuloy ang unang flight bukas ng umaga. No? So ating mga pasahero, makipag-ugnayan po sa inyong airline. Ang airline po ang magsasabi kung sino ang makakasakay, no? Kung kaninong ticket ang bibigyan ng recognition bukas. More or less, there are 6 flights a day dito sa Zamboanga, sa normal or pangkaraniwan na araw. Bukas, iisang flight lang sa bawat airline ang gagawin natin. No? So there's just 1 flight for Cebu Pacific and 1 flight for PAL. 10 araw na tayo na walang flight, kaya marami ho ang backlog. No? Ang airline po, sa sistema po nila, ang makakasabi kung sino yung mga flight, yung mga may ticket nung last Monday, yung may ticket bukas, yung frequent flyer nila. Hindi po makikialam ang gobyerno dyan. Airline po ang magsasabi kung sino ang makakasakay bukas. No? Ganun din para sa ating mga mambabiyahe na sa karagatan ay napag-uusapan na rin po yung sistema at protocol para sa pagbubukas ng port. No? Kahit limitado. By the way, labas-pasok tuloy yung cargo. No? So yung cargo para sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, labas-pasok, yung mga barko, tuloy ho yan. Ito yung nababanggit ko ay para sa mga pasahero. Nais na siguraduhin ng pamalaan na hindi mahahaluan itong mga civilian or inosenteng mga pasahero ng mga nakadisguise na salarin, no? Na maaari ay gusto nang umuwi or gustong makatakas, kaya magdi-disguise sila. At gusto rin siguraduhin ng pamalaan na itong labas-pasok ng mga barko mula sa Basulta ay hindi rin magiging paraan para makapagpadala ng reinforcement or reinforcement sa tao o kahit reinforcement sa material, no? Mga bala at kung ano pa na maaaring madala dito. No? So patuloy ang security situation na kino-contain natin ito, hindi natin pinapakalat ito sa iba't ibang bahagi ng sa Zamboanga City at ganoon din sa iba't ibang bahagi ng Basulta. No? Sa ganung paraan ay nakalatag pa rin at naka-forward deploy yung puwersa ng Navy, ng Coast Guard at ng PNP Maritime Police para mapatrolya at masiguro yung naval picket, no? Nang sa ganun ay yung hindi otorisado ay hindi makalabas o kaya hindi rin makapasok dito sa Zamboanga City. Nananatiling maselan itong security situation na ito. Even as we speak, merong operation at putukan na nangyayari doon sa area na nabanggit sa Santa Catalina at saka sa Santa Barbara. Ganun pa man ay paliit ng paliit ang mundo nitong mga salarin na mananakop na ito at patuloy din naman po ang pagpapatibay at pagpapalakas ng positioning ng puwersa ng pamahalaan. I turn it over now to Deputy Director General Phil Rojas for his updates. Thank you, sir. As directed by Police Director General Alan Purisima, we're now on a clearing operations and house-to-house search for MILF members and the bombs, presence of bombs. We'll be using bomb sniffing dogs and bomb experts to check for the houses and establishments. We also want to secure the houses from looting and other violation of crimes against property. Sinisigurado natin na hindi mapasok yung mga bahay na naiwan ng mga civilians. This morning, there were 2 encounters at the boundary of Barangay Santa Catalina and Barangay Santa Barbara, resulting in the arrest of 2 MNLF members and the confiscation of 4 firearms. Early this morning, at about 10 o'clock this morning, there was a fire at Barangay Santa Catalina, but it was put out about 2 hours after. There are only 2 areas where there are still pockets of resistance. It's in the boundary of Barangay Santa Catalina and Santa Barbara, at saka in the southern portion ng Barangay Rio Hondo, Pampang, at saka yung mga lakeshore areas.
We're also fast-tracking the processing of hostages because yesterday there were complaints that mababagal daw yung processing na hostages natin, and we made sure that this time mabilis yung processing nila so they can join their families thereafter. For on matters of investigation, I will turn over the floor to General Frank Oyami. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. For the Armed Forces of the Philippines, our killed in action as of today, both AFP and PNP is 14. Our wounded in action is 117. For the enemy killed, we have a total of 86. The captured, apprehended, and surrendered is 93. We continue our calibrated response and also our gradual constriction while we do the clearing operations. That's all, sir. Ako po si Police Director Francisco Oyami, Director of the Criminal Investigation and Detection Group. Since the start of the conflict here in Zamboanga, our CIDG team had been taking affidavits and sworn statements of witnesses like hostages, PNP, from the AFP, Red Cross volunteers, wounded civilians, members of the Zamboanga City Police Office, and surrenderies from the MNLF. So we have a total of 159 affidavits and sworn statements, and 143 of these statements were already subscribed before the prosecutor of Zamboanga. 16 statements are still being reviewed by our prosecutors. We are using these statements, crime lab results, video clips or photographs. So we need the help of the media, especially those who covered the attack, the arson, looting, and so forth, in building up our case. Captured firearms, uniforms, equipment, etc., in supporting the crime mentioned by Secretary Rojas, to be filed by our office as soon as the courts and the office of the prosecution are open. Thank you. Para lang sa ating mga kababayan, ang malaman po ninyo, no? Ang ifa-file na kaso sa inquest ay rebellion at nakapaloob na dito yung mga specific acts of murder, arson, illegal possession of firearms at iba pa. Lahat naman po ito ay magiging specific sa bawat individual batay doon sa mga sinumpaang salaysay ng mga witnesses. Those witnesses being either the hostages or the surrenderies or captured. No? There are other witnesses that may include the general civilian population up to and including media as the case may be. An additional charge will be a violation of Republic Act 9851. Ito yung napag-usapan natin na kahapon. This is the international humanitarian law na nagkaroon po tayo ng subscription dito, sumusunod po tayo dito at may mga nakatakdang violation po dito. Halimbawa, ang paggagamit ng mga sibilyan bilang human shield. Isang mariing pinagbabawal yan sa Republic Act 9851. Yung pananakop sa isang sibilyan na lugar na wala namang military significance, kabahagi din po yan, isang mariing pinagbabawal sa Republic Act 9851. No? So, ito ho yung mga kaso na ifa-file, and at this point I'd like to introduce to the Regional Prosecutor Peter Pete Medalle ng Department of Justice na naandito rin on the left side. Please raise your hand. Makilala ka. At pwede nyo rin siyang tanungin kasama si CIDG Director Oyami tungkol sa takbo nitong mga kaso. Would you like to give an update? Please go ahead. Good afternoon, everybody.
one day after this incident started, Secretary of Justice Laila De Lima issued Department Order number 636, designating a special panel of prosecutors to handle the inquest as well as preliminary investigation of these cases to be filed against the perpetrators. So at least 2 of the members of the panel have already started the work of conducting inquest procedure against those who have been so far arrested. And 3 other members are coming in tomorrow once flights are resumed. So charges have been prepared against those who are now under detention, who have been arrested or surrendered for violation of the revised penal code under the provision on rebellion. And we are also studying to charge them further under Republic Act 9851, which defines crimes committed in violation of the international humanitarian law, genocide as other crimes against humanity. So these are 2 different crimes that may be charged against those who participated in the rebellion. So far, there are 70 who have been formally charged under the inquest proceedings. Now, considering that the commission of this act is still continuing, so additional names may be included under the information until everybody shall have been impleaded. Thank you. The 36 hours, Mr. Vice President, will not count because the act is still ongoing. So yung kasi under the inquest procedures, you must file a case. Dapat maihain ang kaso within 36 hours after capture, no, or commission of the crime, or kung nadakip na nga yung mga salarin, 36 hours. Subalit, ongoing crime nga ito eh. So hindi pa tumatakbo yung 36-hour limitation na yun. Una, pangalawa, sarado ang korte rito. So hindi rin pwede na umandar na yung oras sa 36 hours habang sarado yung korte. So yung inquest proceedings ay magsisimula pagbukas na ng korte at prosecutor's office dito sa Zamboanga City. Is that it for us? On the security side, tapos na tayo? Okay. Bago magtapos yung briefing on the security side, gusto ko lang pong ulitin na nasukol na natin ang mga mananakop. No? Ibig sabihin ay limitado na yung kanilang area of operation. Kung meron mang mga nangyayari sa labas nito, ito yung mga nagnanais na tumakas or hindi nakapasok dito sa area of operation na ito, no. Wala na silang pagpipilian pa, no, at nananawagan tayo na magbababaril na lang, tumigil na sila sa kanilang resistance, nang sa ganon maiwasan natin yung pagdanak ng dugo or maiwasan natin yung dagdag ng mga casualties at kamatayan na nangyayari na rito. Uulitin ko lang po, no, na ang ating Armed Forces of the Philippines at ang ating PNP ay 14 na po ang namatay sa panig ng security forces. 14 po ito. At mahigit 100, eksakto ay 117 mga nasugatan. Iba malubhang-malubha. Kaya ang puwersa ng inyong pamahalaan ay nakatutok dito, dedikado sa paggawa ng kanilang trabaho sa profesional na pamamaraan, at itong problemang ito, itong insidenteng ito, itong tangkang pananakop sa Zamboanga City ay talagang mariing ay dinidepensahan ng pamahalaan para hindi magtagumpay. At sa ganung paraan, nakita naman po ninyo yung proseso na isinasagawa para mapailan ng kaso at mapanagot natin lahat ng mga dapat na managot. Maraming salamat. I turn it over now to Secretary Dinky Soliman for her briefing. Buenas tardes. Magandang hapon sa ating lahat.
Una, nais kong magbigay ng update. Sa ngayon, dahil nga may mga ilang lugar na doon tumatakbo ang ating hinahabol na mga salarin, ang bilang ng mga apektadong pamilya ay 21,942. Pamilya po yan, kaya kung gagawin po nating tao, ilang tao yan, 109,386 individuals. Affected po yon. Hindi po sila lahat nasa evacuation centers. Ang evacuation center natin ay 35, so may mga nabukas na bago, and 17,272 families ang nasa evacuation centers, translating to 95,099 individuals. Ang nasa grandstand, 10,724 families, translating to 65,218 individuals. Nais ko lang din sabihin, para meron tayong breakdown ng mga bata, ang 0 to 2 is 4,290, 3 to 5 years old is 2,681, 6 to 14 years old is 14,477. So, ang total po niyan ay 21,448, 0 to 14 years old. Yung 14 and above who are single is 22,520, and for the elderly, 536. Breakdown ho namin yan para makita ninyo kung ano po yung iba't ibang intervention na ginagawa po namin. Doon po sa food distribution, sa ngayon dito sa grandstand, 65,000 cooked food ang binibigay, breakfast, lunch, and dinner. Pinagtutulungan po yan ng DSWD National through our regional office, ang Sanggunian, at ang Philippine National Red Cross. Naghahati-hati ho kami sa paghatid. Ito po ay ginagawa kasama ang mga barangay captains. Kami po ay nakipagpulong na sa barangay captains ng mga barangay na nandyan sa loob ng grandstand, kaya ang distribution ay sa pamamagitan dati ng barangay, pero ngayon kasama na namin yung mga barangay councils at parent leaders ng Pantawid para tulungan kaming ayusin ang linya. Kahapon nag-distribute ang ICRC kasama ng Philippine Red Cross at kami ng mga goods na non-food mula sa ICRC, towels, glasses, spoons and forks and plates, water containers, and soap, bath and laundry. Dinagdagan namin yan ng mats, blankets, and malongs. Yan po ay isinagawa ng gabi kasama ang kapulisan. Mahigit 9,000 ang aming ibinigay na wala pong insidente at pagtutulakan. Yung ibang mga evacuation centers na 34, nagra-rapid assessment kami ngayon kung ano pa ang pangangailangan at pagsisigurado na hindi po nagkukulang ng pagkain doon sa mga evacuation centers na ito. Pero merong mga bagong bukas na ngayon pa lang namin madadalhan kasama ng Sanggunian. Ganun pa man, andun pa rin ang ating mga kasamang NGOs na nagmamaneho nito para na sa ganon makatulong, makabawas sa puwersa na kailangang immobilize. Para sa iba pang mga serbisyo sa medical, sinabi na ni Mayor Beng, nag-augment si Secretary Ike Ona, meron siyang team galing Pagadian na nag-set up na dito sa stadium at naghahanda para sa pagbukas ng iba pang ospital. Meron din po tayong tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang NGOs at DOH for stress debriefing na ito'y ginagawa sa stadium para sa mga bata, play therapy sa 2 sessions ng daycare with supplementary feeding dun din sa stadium. Uumpisahan din po yan sa ibang evacuation centers by tomorrow dahil nagra-rapid assessment kami ngayon kung ano pa yung kailangan ng ibang evacuation centers. Para naman po dun sa hostages, ang maidadagdag ko lang, magfa-follow through kami
ng psychosocial debriefing sa kanila. Alam namin kung saan sila kukontakin. Yung iba ay nasa aming centers pa at tuloy-tuloy po ang aming psychosocial debriefing sa kanila. At pagtulong sa pag-unawa, lalong-lalo na dun sa mga bata. Pag sinabi ko hong bata, ang ibig sabihin niyan yung mga estudyante na sama sa hostage taking. At nais ko din hong sabihin na gaya ng sinabi ni Mayor Beng sa pag-uutos ng Pangulo, nag-uumpisa na kaming maghanda ng datos para sa rehabilitation. Maghanda ng datos kasi yun ang unang tutungtungan kung ano ang magiging plano para sa Build Back Better. Finally, may pakiusap ako sa media. At maaaring hindi ako maging popular pagkatapos sa sinabi ko to. Pero kailangan kong sabihin. Sa reporting nyo, hinihiling ko lang na maging balanse kayo. May mga reports kasi, nagugutom na ang mga tao, may mga nakausap kayo siguro, na 1, 2, 10, 100. Pero ang pinakakain namin, 62,000. Okay? Kaya ako to sinasabi kasi ang volunteer workers, ang relief workers, lahat ng kumikilos dito sa Zamboanga, bigyan naman natin ng hustisya. Hindi natutulog, trabaho ng trabaho, huwag nating ipakita na parang walang ginagawa ang tao sa Zamboanga. Kasi kumikilos lahat. Yun lang pakiusap ko. May nakausap kayong 100, sabihin nyo 100 nagugutom, pero merong 62,000 na kumakain. Yun lang ang aking pakiusap. Thank you very much. We now open the floor for questions. One question and a follow-up, please. Haji Rieta, GMA. There's an ongoing operation now. Can we finish all security questions because we have to? There's an ongoing operation now that we have to. Haji Rieta. Okay, sir. Sir, good afternoon. Secretary Rojas. Nasaan po si Pinoy at if ever nandito siya, ano po yung partisipasyon niya sa decision making sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Zamboanga po? Nandito si Pinoy. Katatapos lang nung security assessment and briefing na pinag-preside niya bago ako pumunta dito. Bago lang sila nag-usap ni ARMM Governor Mujib Hataman around noontime or 12:30 today, na present din ako doon. May pagdududa ba na kung saan ang Pangulo? Nandito ang Pangulo, nakatutok siya. 5 araw na siyang nakatutok dito. Parati niyang sinisiguro na yung prioridad ng kanyang pamahalaan, yung kasiguruhan ng kaligtasan ng mga witness, ng mga hostages at pati na rin ng mga sibilyan na mga nadadamay dito, ang siyang nangingibabaw sa lahat ng konsiderasyon, sa lahat ng mga desisyon na isinasagawa, whether it is on the security side or with the Sec Dinky on the humanitarian side. Kagabi, ang Pangulo ay kasama namin sa pagpupulong hanggang halos midnight. At ganun din, kaninang umaga, nagsimula ang kanyang araw sa isang pagpupulong kasama ang, anong tawag nun, yung mga commanders ng commands, what do you call them, yung service commanders, CG PAF, CG Army, CG Navy, which is known as the FOIC, and Chief PNP, as well as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Nakatutok ang Pangulo dito. Nung isang gabi, si Mayora Beng at ang ilan ng mga civil society leaders at kasama ang governor ng Sibugay hanggang halos lagpas midnight, kausap nila ang Pangulo. This was Sunday. Hindi ko na alam kung ano yung mga Monday. This was Monday night siguro. Hindi ko alam kung saan nagmumula yung katanungan na yan. Pero nandito ang Pangulo at nakatutok sa problemang ito.
The gentleman after Haji. Dadagdagan ko lang, no? Kung ang tanong, bakit hindi nag-iikot ang Pangulo rin mismo, pursuant to the advice of the security sector, ay hindi nag-iikot dahil mahahati ang puwersa ng gobyerno. Imbes na nakatutok sa problema, kailanganin na proteksyonan ng Pangulo kung mag-iikot siya. No? Kaya ginagamit niya ang kanyang mga kawani sa pamahalaan, no? Bilang inuutusan niya, tingnan mo ito, asikasuhin mo yon, gawin mo ito, at nagre-report back naman kami sa kanya. Next question, the gentleman after Haji, to be followed by Ed Sadiban. Hi sir, good afternoon. Edison Reyes po from TV5. Sir, tanong ko lang kung anong status ni Colonel Malayo ngayon and what will happen to dun sa 23 rebels po na kasama niya ngayon? Yung sa 23 na kumbinsin niyang sumuko ay sasailalim sila sa proseso tulad nung nasabi ko at in fact kagabi kinunan sila ng salaysay at in-interview sila ng city fiscal ba or sino yung fiscal doon na nakaharap nila? Prosecutor ng prosecutor dito at ipapasa ko sa kay Deputy Director General Rojas at kay Franco Yap. That's a good question. Police Senior Superintendent Malayo is full duty status and he is not relieved as OIC Zamboanga City Police Office. In fact, the PNP is deliberating on the appropriate awards and commendations to be given to him. What he did was very commendable. It was bravery beyond expectations. Can you imagine 23 MNLF fighters being removed from conflict areas and 27 firearms removed from the hands of these MNLF fighters? So we're really deliberating on what awards and commendations to be given to him. So any case dun po sa mga rebel, meron ba tayong plano? Tulad ng nasabi ko, sila sa proseso ng inquest, pagpapailan ng case, ng rebellion, yun ang mangyayari sa lahat ng mga sumusurrender o kaya na nahuhuli ng mga security forces. May pagdududa ba doon? Or anong, hindi ko maunawaan ang tanong. Sir, kasi meron pong lumabas na parang dadaling daw sila Basilan pagkatapos po and susundin ang proseso para sa lahat at nandito nga yung CIDG at yung prosecutor para paliwanagan kayo kung ano ang proseso niyan. Kagabi po ay dumaan sila sa procedures like taking of mugshots, paraffin test, at saka fingerprinting. And then, of course, yung requirements sa Anti-Torture Act, yung any person under custodial investigation ay dapat dumaan sa medical check-up. And then, may mga willing pong magbigay ng statement. So, ito po yung extrajudicial confession, may mga nagbigay po. And yung mga gamit nila ay nandun pa sa crime laboratory undergoing ballistic test. At standard po yan. And as what our secretary had said, appropriate charges will be filed against them. That's of Eddie Sadival, to be followed by Julie Alipala. Good afternoon po. General Rojas or Colonel Sagala may answer. Sir, kanina I was at Barangay Santa Catalina and we saw residents of Lustre Street begging the authorities to let them in the area because there are reports that there are still people trapped in there. They want the authorities to somehow to rescue. Meron kasing isang kaso na alam nila talaga na hindi umalis yung mga tao doon. So, meron po bang na-recover na may na-rescue pa po ba na trapped residents of the area ang authorities today? Edwin, we have not for updated, wala po tayong na-rescue for today. Maybe we can just coordinate later para we can tell security forces in the area kung saan baka pwede nilang ituro. Anyway, sir, another question, sir. We received info on the ground that the MNLF may have used child warriors as merong mga
info kami na doon sa captured natin na 94, no, sa 71 killed at saka sa 70 arrested and 24 surrendered, wala tayong natagpuan na minor. So yun lang ang masasabi namin kasi yun lang ang mapagbabasehan namin ito. Julie Alipala. Sir, ito gusto lang kasi i-clarify kasi there were reports na lumutang kahapon at hindi ito napaklaro. Yung issue ng isang suspected na Army Major that reportedly na parang sumuporta sa MNLF kahapon. And then yung second is may na-apprehend isa reported and integrate. And then second sa military pa rin, baka pwedeng masagot ni Secretary Mar. May mga reports din po ng fleeing evacuees from the islands ng part ng 11 islands, and they were apprehended by the Navy and they were treated like rebels din. Ano ba yung action, ano ba yung procedure na dapat sundin if hindi naman, paano ba, may distinction ba tayo pag may mga fleeing evacuees by boat? Ano yung dapat na gawin? Din something like that. It was just pinapapalo up lang kasi nahuli daw, nag-apprehend going to the area ng PNP. From the little information I have on the Army Major, he is assigned with the Western Mindanao Command, and he said an investigation is going on, and he said it's an official duty. Nandun siya sa Santa Catalina because of an important mission, and it is being vouched for by his commanding officer, but still investigation is going on to determine if he really is on official mission. Ano lang sir, wala ba tayong, hindi ba naman, okay naman yung mga integris sir, wala naman ba tayong napapansin na something that we need to review or in terms of loyalty or... I'd like to reiterate, we fully trust our MNLF integris. They're in the service for 2 decades now. If there are any incidents like this, if there's any incidents, it will investigate, but it doesn't necessarily mean we don't trust them. No? In fact, one of our killed in action is an MNLF integri, and a lot of them are wounded. So this major you're asking about, without saying his name, he fought for us already in several occasions. He has proven his loyalty in combat, and that if we do find fault, let's give him due process. But for the meantime, let's not generalize everyone in all those who were integrated. They were already in the Armed Forces of the Philippines for 2 decades, and that we believe that their loyalty is to the Republic of the Philippines. Benji, liwanag. Sir, if yesterday it was 70-30, 30% na lang yung right now, how many percentage na lang yung ang nalinis na ng military in the AFP? Mahirap magbigay ng percentage, no? I mean, where do you end? 74, 30, 26, ganon? Hindi talaga natin malaman, no? But I think that malinaw na malinaw, no? Magmula nung Lunes, Petsa 9, nung nagsimula ito lahat, hanggang sa ngayon, ay malinaw na na-contain, na-constrict, na-calibrated response, at ngayon ay nakiklear na yung mga lugar na kinalalagyan itong salarin na ito, no? I think the statistics also bear them out, no? Whereas nung Lunes ay silang mananakop, ngayon ayon sa reports, there are 86 killed nila, no? Countless number of firearms recovered na nakita naman ninyo dito nung nakaraang briefings.
there are 94 either arrested or surrendered, no? At maliit na ang mundo nila. Kaya yung strategiya at mga taktika na ginagamit ng pamahalaan ng security forces ay epektibo naman. Nakikita natin ito. Every day, the government forces are stronger and gaining ground. At araw-araw din naman, lalong paliit ang mundo nitong mga salarin na ito. Ganun pa man, ay nakikita din natin, no, na nagsimula ito, ilan lamang ang mga evacuees. Ngayon ay nasa mahigit 80,000 na ang mga evacuees. Ganun pa man na andyan ang gobyerno at napapakain natin 3 times a day itong 80,000 na ito. Kaya whether it is in the gym, in the sports complex, or nasa iba pang mga evacuation centers, ay napapakain naman yung mga evacuees at may mga doktor na tumitingin sa kanila. No? So, unti-unti rin ay nanunumbalik sa normal ang pagnenegosyo, ang pamumuhay dito sa Zamboanga City, at hindi naman titigil ang pagtugon ng pamahalaan hanggang matapos itong problemang ito at makapagsimula tayo sa reconstruction at pagbabalik ng Zamboanga City sa mapayapang pamumuhay. Sir, there's a standard operating procedure in handling yung mga hinihinalang tao that yung na-arresto. Ang inyo pong napapanood ay ang press briefing ni Interior Secretary Mar Rojas at iba pang opisyal kaugnay sa gulo sa Zamboanga City. Magbabalik pa po ang Balita Pilipinas ngayon.